Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Pag-usapan lang natin tong update dito sa nanutok ng baril dito sa isang siklista. Ngayon, napag-alaman natin na dismiss nga na sa serbisyo ito. Ngayon, marami pa tayong mga dating kasong kinasangkutan nitong suspect na to. Ituloy natin to kay Mr. Erwin Tulfo. Sabi ho ng PNP sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano ho nga pag mga ganyan, ma'am, mga kuan ho yan, administrative case, ano po? Ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Noong 2006 ay na-involve po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. Biruin mo 2006 siya nakasuhan. Nasampahan ng kaso sa unang panunutok niya ng baril. Lumabas ang decision 2017. So almost 11 years bago na-desisyonan yung kaso. Pambihira. Napakatagal nun. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefit sa pulis po na ito. Oo. Yun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Erwin, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Sa pagkakaalam ko, nagbabodyguard to sa isang empleyado ng Supreme Court. Kung di ako nagkakamali. Pero hanapin natin yung pinaka-record niya. Kinumpis ka na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpis ka kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Kamkrame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya noong August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po, sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss? Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire. Matagal din siya sa serbisyo 20 years, isipin nyo. Tapos 2006 siya nakasuhan ng unang kaso niya ng panunutok ng baril. Tapos nasintensyahan o nabigyan ng decision is 2017. So 11 years. Tapos 20 years sa serbisyo. Na po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. So balik dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas nung 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So balik since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. So balik ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Biruin nyo, buti na lang ganun mangyayari na babawiin yung mga nakuha niyang pension nung nag-retire siya. Kasi na-dismiss nga siya. Sana mabawi para hindi na pamarisin yung gantong klaseng pulis na nang-aabuso. Di ba? Parang karma na rin sa kanya yun eh. Digital na talaga ang karma eh. Ma'am, last two questions po before I turn you over to my partner kay Miss Nina. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Biruin mo, pumasok PO1, na-dismiss ng 20 years, PO1 pa rin. Pambira, klaseng pulis yan. Hindi mo lang na-promote.
In 20 years in service, PO1? Pambihira. Ano klaseng... Bakit naghaharang ganyan ng PNP? Pambihira naman yan. Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 20 Pero mo, PO1 na na-demote pa. Saan mapupunta yung pinakamababang position is PO1? Tapos na-demote pa. Ano yun? Security guard? Hindi sa nilalait yung security guard. Parang, ano yun? PO1, pinakamababa, na-demote pa. Tingnan mo si si Kong Erwin Tulfo. Napakamot ng banks. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Ang dami Sandali pala. lang mo, sakit sa banks yun. Ang dami pala. Kaya Nasinabog pala, mo. 26 years, tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Di po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PMP yung tinatawag na outright, pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Aha. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years at Aha. itong hindi mo pagkaka-promote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa serbisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one-rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. Nakapakabagal naman ng proseso dyan sa PNP. Pero 20 years in service, PO1, na-demote pa. Di ba, tama lang, dapat sinibak na lang to eh. Kesa, ito na nga ginawa. Dahil hindi kagad sinibak, di ginawa ng report tungkol sa ganyan. Nakapang-abuso pa. Pero kung on the spot yun, after 10 years, hindi siya na-promote, dapat sinibak na lang eh. Parang nabawasan yung mga tulunggis dyan eh. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat ng 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. But kung ganun po, Mama, can he still carry a gun? Kasi it's only a matter of time before siya makapatay po ng mga kawawang individual. Pag ganyan po, Dito maganda yung tanong ni Madam dito eh. Sana sa mga pulis na nakakasuhan ng ganyan, ng panunutok ng baril, once na sila na-dismiss sa serbisyo, dapat antimano, hindi na sila binibigyan ng karapatang na magmay-ari o magdala ng kahit na anong klase ng baril. 'Di ba? Kasi andun yung tendency na pwede nilang gamitin yung baril nila sa pananakot. Kasi nagawa na nila once, pwede nilang ulitin. 'Di ba? Kasi nasa ano na nila yan eh, parang nasa sistema nila yan. Kapag may hawak na baril, tagang mayayabang. Tama yung tanong dito ni Madam eh. Sana ginawa ng paraan ng PNP na wag nang payagan na makapagbitbit ng baril itong mga nakasuhan ng ganyang kaso na panunutok. dismiss ka na and you're still allowed to carry a gun? Itong kanyang dismissal, ma'am, ay administrative case. Titignan natin ngayon, ma'am, kung yung kaso niyang mga kriminal ay nag-prosper po ito kasi nakasuhan po siya ng grave threat. Supposedly, ma'am, dapat nung 2006 ay kung na-implement po yung kanyang dismissal ay dapat po, ma'am, ay naipaalam. Lalong-lalo na itong latest incidents ay naipaalam, ma'am, sa Firearms and Explosive Office para sana naging ground ito, ma'am, para immediately ay makancel po yung kanyang license to possess and own firearms, yung kanyang rehistro ng baril, pati na rin po yung kanyang permit to carry. So tinitignan natin ngayon, ma'am, kung may administrative liability ba yung Galas Police Station po at hindi ka agad na ipaalam na may mga ganitong kaso pala. Dito medyo mabagal ang pag-imbestiga rito ng PNP gawa ng kabaro nila. Hindi kaagad nila nalaman na may baril itong taong to. 'Di ba? Alam naman nilang kabaro nila, pulis to. Possible may baril to. Ngayon, pwede naman tingnan ng record dun sa
PNP Foreign Explosive Division para ma-check kung mayroong tong hawak na pagmamayari ng baril. Inabot pa ng siyam-siyam bago nila nalaman na meron pala tong hawak na baril. Di ba? Parang bagal naman nila kumilos. Ma'am, ang pulis na ito, dating pulis na ito, baka sana hindi na ito nabigyan pa ng permit to carry po. Yun na nga di ba? Kung doon pa lang sa umpisa nung kaso na kinasangkutan niya ng panunutok ng baril, na-check na kagad kung may hawak siyang ibang baril pa bukod dun sa service firearm niya or tapos niya ma-dismiss, may hawak pa siyang baril. Dapat doon pa lang, inisyu na siya ng confiscating ng mga baril niya para hindi na ulit tulad niya nangyari, di ba? Nakapag uli siya, nakapang biktima na naman. Alright. Nakausap niyo raw po ba, hindi pa po ba lumalapit yung parang na siklista? Sabi niyo po, kung gusto nung siklista na magsampa ng kaso, ay tutulungan siya ng PNP, tulad rin ni Quezon City Mayor Belmonte? Yes, ma'am. Yung mismong director po ng QCPD ang nakikipag-reach out po at nakikipagtulungan po dun sa ating kay Attorney Fortune na tumatayong counsel po ng siklista, ma'am, para nga po masampahan ito ng kaso dahil kung matatandaan nyo, ma'am, nung nangyari itong insidente noong August 8, ay nagkaroon sila ng amicable settlement. But for your information, sir, ma'am, itong ngayong araw po na ito ay nagsampa po ng kaso ang QCPD against dito kay Wilfredo Gonzalez for alarms and scandal dahil nga dun sa ginawa niya. But for purposes po doon sa kaso ng grave threat at possibly slander by deed na kinumit po nitong si Wilfredo against po doon sa siklista, ay kailangan po sana natin at nakikiusap po tayo sana sa tulong na rin po ni Attorney Fortune na makausap po natin yung biktima para po makapag-execute sila ng affidavit kasi the only way na mag-prosper po itong kaso ng grave threat and slander by deed, kailangan po natin na magkaroon po na tayo ng private complainant sa kaso po na ito. Okay. Ma'am, Colonel Fajardo, dahil po sa nangyaring ito, ma'am, meron na po bang gagawing aksyon ang PNP para reviewin ito mga kaso ng mga tauhan nila baka involved po sa panunutok, yung mga nasa active duty ngayon, may mga kahalintulad na kaso. Ito po ba isisilipin na rin? Baka meron tayong mga miyembro dyan na dahil sa medyo makati ang kamay or medyo may kayabangan, ay kaagad na manunutok ng baril. Lalo marami ho tayo naririnig, pag nakainom, ilalabas kaagad yung baril. Ito po ba ay sisilipin na rin ho, ma'am, yung inyong mga miyembro ngayon, mga nasa active duty, Colonel, para maiwasan na may masakta na sibilyan o kaya ay mapatay? Opo, sir. Kasalukuyan na po natin, sir, nire-review yung ating database kung saan po yung may mga pulis tayo na may mga previous involvement po, hindi lamang po sa paggamit ng baril, para po hindi na po sila ma-assign dito sa mga unit na nangangailangan po ng paggamit ng baril o kaya naman ay So, yun lang. Sana bilisan yung pag-review na lahat ng pulis na nasangkot sa ganyang insidente ng panunutok ng baril. Dapat yan, disarmahan na agad at wag nang payagang makahawak ng baril. Di ba? Kasi once na sila nagawa ng ganyang klase ng panunutok ng baril, ulitin lang nila yan. Kasi na-experience na nila, nasa sistema na nila yan. Mas lumalakas ang loob nila. Di ba? Parang din, tulad yan, yung sa kaso nito ni Wilfredo Gonzalez ba to? Kung umpisa pa lang, hindi na nila pinayagang makakuha ng baril to, makahawak to ng baril. Hindi na sana mangyayaring ganyang insidente. So, yun lang sa PNP, sana bilisan nila yung kanilang pag-review sa mga kaso ng mga pulis na nasasangkot sa ganyang insidente nang sa ganun, hindi na maulit to. So, sa ngayon lang po, maraming salamat.